Bogahay po. What's up mga paps? So welcome back to Papa Pets TV, and this is still part of our Dumaguete Siquijor special. So we're here in the island of Siquijor. Welcome to Siquijor. And then yung ating transfer details ng from Dumaguete City to Siquijor, so discuss natin yun mamaya. So welcome back. We're here at currently nagpapa foods pa, laki ng bibigay. Sandali lang. So dito ko na-share muna yung arrival from transfer from habang nagpuputs pa. Okay. Sabi, habang nagpuputs pa itong mga nagpepestahan ng mga fish tong aking paa. Dito ko share yung transfer from Dumaguete to Siquijor via Ocean Jet. So ayun na nga, dumating kayo doon sa Dumaguete Port. Yun, upon entrance, i-present nyo yung ticket nyo. I-check doon sa mismong gate. And then, yun nga pa ang ticket namin, ay nabook ko via Ocean Jet website, which cost 350 one way with 35 pesos na booking fee. Ito, i-insert ko rito. And then, continue tayo habang busy itong mga isdang ito. Ang laki ng isa. Itong laki. Aray! Ang laki! Tapos ayun na nga, proceed kayo sa building 1 or terminal 1, building 1. And then, present ulit yung ticket, titignan nila, and then pasok kayo. Proceed kayo sa magbayad ng terminal fee, which is 15 pesos. And then, after that, proceed na kayo after nun, proceed na kayo doon sa ticketing office ticketing booth ng Ocean Jet para mapa-change nyo yung, i-present nyo yung yung ticket nyo, yung electronic ticket, I mean yung voucher. Tapos para they're eating my fingernails. Oh! Wait. And then this is where the creature was, like the urban legend in here. So and then aray. And then so ayun na nga, bibigyan kayo ng physical ticket. What happens if you dip the camera in the water? After ma-check nila yung voucher, bibigyan kayo ng physical ticket. Then afterward, so ayun na nga, wait for you time na sabihin nila na pwede ng time to board, para before boarding ila-line up muna lahat ng mga baggage, ng mga hand carry. By the way, yun nga pala, pagkuha nyo ng physical ticket sa dun sa counter ng Ocean Jet, pwede na kayo mag-bag drop. And then sila may mga porter na magdadala na ng bag nyo sa mismong craft. Tapos 50 pesos per luggage ang ibibigay sa porter. So ayun. Excuse me. So pag it's time to board na, mga 15 minutes siguro sa schedule time, sasabihin nila kayo na i-line up lahat yung mga baggage nyo. And then after that, pag na-line up na yung mga baggage, merong K9 dog na aamuin lahat yung mga baggage doon. And then pag cleared na, so pwede na mag-proceed. So travel time will be around 45 minutes. Grabe, ang laki nitong isa na to. Ayan o, tingnan nyo. So ayun, travel time 45 minutes. And then enclosed kasi yung sa may Ocean Jet, yung kung tourist ang ticket na, pero may option kayo na pwedeng pumunta sa taas kung gusto niyo ng open air. Pero once you pumunta na kayo sa taas, hindi na kayo pwedeng bumalik sa baba. So taas na. So ngayon, yun lang ang naging transfer experience ng
through ocean jet. So, na-interrupt ako ng mga fish na to. So, nandito tayo ngayon. So, continue natin ang ating tour. So, we arrive around 12 noon. And then, dumiretso na rin kami sa tour, which is may nakapag-book kami ng si Kuya, ang aming parang guide, tapos sa multicab, and then sinundo na rin niya kami sa airport, and then after namin nag-lunch and bag drop, so tuloy-tuloy na. So magiging parang video natin dito kung anong pwede nating i-explore if you arrive late in the afternoon. Hindi naman late in the afternoon, kung arrive around noon time, anong pwede nyo makover within that half day till evening, kung ano magandang parang worthwhile na itinerary. So tuloy-tuloy lang to, or gagawin ko ng part 1 or part 2. So ngayon, currently nandito tayo sa 400 years old Balete tree. So ayun, and then in-experience natin tong fish pa. Ang entrance dito ay 20 pesos. Mura lang. Included na yung picture sa Balete tree. And then itong Putspa experience. So parang ubos na nila yung pa ako. So nakakakiliti pero maganda experience. Ayan. Ayun. Itong sawa na to. Ito hindi pa rin busog eh. Oh, ang dami pa rin yung kinakain. Ito ang laki-laki talaga. Ang laki niya, no? Oo. Oh, kaya niyang isubo yung buong... Kaya niyang isubo yung buong daliri. Wait, try natin i-submerge. Try just taking off your slipper, then you'll slip it. So you try to take off your slipper. So you sit down niya, kamo doon, the two of you. Ilan lang ang kani kay mga baby fish na nila. A few inches later. So after natin doon kanina sa Balete Fish Pa, at tuloy-tuloy tayo sa mga along the way na madadaanan. Like nadaanan yung Hapitanan, yung magpapapicture kayo ng broomstick, but hindi na tayo pumasok doon. So yun. So kung magsisimula kayo sa sa Balete Fish Pa, madadaanan nyo yung Hapitanan. Optional nyo kung gusto nyo pang magstay or magpicture. Pero kung hindi, para yung time na masisave nyo, pwede nyo pang i-spend sa Camboagay Falls o sa beach. So ngayon, nandito tayo, along the way din to, dito sa Lassie, San Isidro Labrador Church. So yun ang rito, ang special dito na church ay century old na siya, pero na-preserve nila yung wooden floor nila. So ito ang sentro ng town ng Lassie. According kay Kuya, during the Spaniard times, kaya tinawag siyang Lassie kasi ang mga tao dito sabi na ay lazy. So ewan lang, that's the truth about it, pero yun ang sabi ni Kuya tour guide. So ito yung church. So after dito po tayo sa along the way. So parang kung 2 PM kayo nag-start, so tatlo na naka-cover natin, di ba? So yun yung Balete Fish Pa, pwede mo yung daanan yung Hapitanan, yung broomstick, tapos itong Lassie, San Isidro Labrador Church. So in front naman dito sa Church of Lassie, etong Heritage Church and Heritage Museum Convent, mayroong entrance fee na 30 pesos. Picture lang tayo rito, and then proceed na tayo. A few moments later. So ayun, a few minutes lang mula doon sa Church of Lassie. Ito na, sa Camboagay Falls. So time check, 3 PM na. So nag-start tayo alas 2. So 1 hour. Tapos dito muna. So explore natin sa loob. So pagdating dito, bibili muna ng ticket doon, worth 50 pesos. Ayan. And then doon mamaya pababa yung hagdanan, which is 130 steps daw. So
maliit na bagay compared dun sa Kasaroro natin sa Valencia. So okay, kita-kits tayo dun mamaya. Tikman nyo muna kasi para malaman. Ano nakalagay? Tikman nyo para malaman. Ikaw last charcoal sir. Ha? Last na charcoal? Pagit. Bakit naging charcoal yan? Charcoal ang... Activated charcoal sir with mangosteen sir. Ah, okay. Activated charcoal with mangosteen. Worth 40 pesos. Try natin. Wala na. Last na to. Ako na doon pila. Uling. Charcoal. Yeah. So, try natin. Ay, puti. Ano? Lasang ice cream lang siya. Hindi mo sabi na may uling. Ano? Water, ma'am? Water? For the curiosity lang. Hindi mo naman siya malasaan talaga na uling ba siya or ano. So ayun, busin na natin to. So ayun, paggaling sa hagdanan, unang dadaanan, ito ang pinakamataas na. Ito, yung parang ang tawag to, Tarzan. Tarzan swing, pinaka mataas na Tarzan swing. Ang bayad ay 20 pesos, only jump na. And then yung life vest ay 100 ang rent, ang life vest. Ayan, sila ate. So ngayon ay tahimik na tahimik, walang masyadong pila. Kaalis na ng mga tao. Ayun, so ito yung place. Ayan. Ayun. Explore muna natin. Try natin kung tatry ba tayong tumalon. Ang ate, ang balsa magkano rin? Ang Malta, sir, per biyahe. Per biyahe. Minimum talaga 100. Limang tao pababa. 100. Pababa, 100. Saan ang punta ng balsa? Kung pagpas ng 5, kung puro Pinoy, pwede 20 ang per head. Hanggang saan pupunta yung balsa ate? Diyan sa pool, sir. Dyan, babalik-balik lang siya. Para kuhanan ng picture. Picture, tapos balik na rito. Human drone siya. Tsaka siya human drone. Ayan yung sinakyan ni Ann Cortez, Ato Maraulio. Ito. Ayan, yan. Julia Barito, Ruby Domingo ng Matanglawi. Okay. Tumalon, si Ann Cortez, dalawang pagkabilaan, si Ato Maraulio, si Jinsya. Bago lang alas. Bago lang yung bago lang. Oo. Ito kasi yung first Lennon Camp Swim Service. Dito hanggang sa ibabaw ng tubig, 5 feet. meters. 5 meters. Tapos ito, 8 meters na nandun. Tapos yung lalim ng tubig na yan, 21 feet. 81 feet. Itong second falls, yung taas, Second fall. Oo. Yung second falls, ang taas kasi ng swing 1 meter high sa bata. Tapos yung lalim ng tubig, 8 feet. 8 feet naman. Tapos yung pangatlong falls, yung taas niyang swing, 3 meters high. Tapos yung lalim ng tubig, 10 to 12 feet. Okay. Sa dulo, ang doon yung ferry boat. Doon sa pinakadulo ng ferry box stop. So, explore ko muna, tapos pagpabalik, saka na magano. Okay ate, salamat sa info. So ayun, meron dito. And then ang next stage, ay yung next level ng falls ay ito ay ayan, meron din dito. Tignan natin kung ano yung itatry natin mamaya. So yun. So yun, may tatawin dito na tubig. So get ready to get wet. Ayan. So hindi naman siya madulas. Okay lang. Ayan. Hindi naman madulas yun. So pwede na rito. So dito naman na side, ito na yung third level ng falls. Meron pa rin Tarzan swing, jump.
Ayun o. Tapos merong, yung sa balsa, meron dun yung human drone. Pag na-rent ka ng bangka, kasalma na yung parang human drone na footage. So ayun, continue tayo mag-explore hanggang doon sa part ng ferry walk. Doon pa. So ayan, sa dulo na yon, ayun, marami na ferry walk to. Makikyoto tayo doon. So ayun na, dito na tayo sa mga nagpe-ferry walk. Tingnan natin sila. And then yung bayad sa ferry walk, ayun, 50 pesos, parang thrice yata. Thrice, hanggang makuha mo ng 3 beses yata yung pinakamaganda mo na shot. Ayan, tingnan natin si ate girl. Whoa, perfect ate girl. Ang galing. Parang napakasimple lang tingnan sa kanila. O siyempre, yung lalaki hindi naman magpe-ferry walk dyan. So balik na tayo dun sa pipili na tayo ng ano. Dun siya, tigil o, galing o. So balik tayo dun, hanap tayo ng tang level ng falls tayo maliligo. Okay. So, swimming time. So, dito lang kami. Kasama sila, mga fam. Dito na lang sa may ferry walk banda. Nag-swimming kasi mas... Siyempre, ito yung start ng tubig. Eh di siyempre, parang ito yung pinakamalinis na part kung dito ka maliligo. Yun. Tapos may view pa ng ferry walk. Ayan. So, mas maganda mag-swimming dito. So time check, di ba dumating tayo dito 3 o'clock, so it's already 3:40. So pwede kayo mag-spend dito ng at least 1 hour para mag-swim and magawa ng kung ano-ano activity. And then after that, meron pa yata tayong at least 3 na itinerary na maka-cover natin from 2 p.m. until siguro kahit na hanggang 7 pwede natin ano. And then okay naman yung ating tour guide, mamaya i-introduce ko sa inyo and i-recommend ko na rin yung kanyang service. So by the way pala, yung mga guide, sabi nung ating drive, nung si Kuya ano ba? Kenny, kung tuwa sila ngayon dahil nabuhay ang tourism dito sa Siquijor. Di ba alam naman natin that ang reputation ng Siquijor ay, sabi niya, huwag ka pupunta ng Siquijor kasi may mga aswang, may makukulam, may mambabarang, yung mga ganon, puro mga black magic, yung mga ganyan-ganyan. So ngayon, tuwang-tuwa sila at na-open na daw yung ganitong sa kanilang bayan. So, whenever nandito kayo, mura lang naman ang ano, tulad nito si Kuya Michael na guide natin, yung dito sa Kambugahay. Actually, hindi naman siya mandatory na meron kang hello! 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 So, actually, hindi naman siya mandatory na magkaroon ng tour guide dito
So, yun nga, lumapit si Kuya Michael, then kinuha na rin yung service niya. And then, pag tinanong siya kung magkano, sabi niya, kahit magkano na naman daw ibibigay sa kanila, pamasko, ganyan-ganyan. So, kung meron lang kayo extra, so get a service ng mga tour guide or ng mga driver dito sa Siquijor. Kasi happy sila na nabuhay na itong tourism sa kanila. And syempre, I don't know paano minomonitor ng Siquijor Tourism yung mga tarif talaga kung magkano yung mga binibigay sa dapat sa mga guide. So para ngayon, wala pa naman sigurong abuses na naririnig, kaya wala pang tarif. So ayun. So ayun, kung ano ba may mga kids tapos gusto rin ng adventure, meron dito pang malapit lang, ayan. Pwede silang tumalon. Ayan. Pero syempre yung parent dapat nandun na nauna na sa baba. Ayan, para pagtalon ng kid, ito. Oh! Eh! Galing ni Marco! Very brave si Marco. Ito na. It's Ellie's turn! Ellie's turn! Ay, siya is my mind! Ano ba yan? Go, Ellie! Upload! Ayan! Draw shot! Draw shot! Try natin dito sa second level na fall. Tatalon tayo. Hey! So, tapos na tayong tumalon. Grabe. Ganun pala yun, masyadong mataas. Tapos yung akala ko, pagbagsak mo, hindi ko masyadong lulubog ka pala talaga ng todong-todo. At least for the experience, kayang-kaya naman. So ito naman, we're gonna try the balsa ride. And it's 4:15 na dapat, diba? Sabi 1 hour lang tayo rito, eh may activity na. So ganun na lang, kung ano ba, lumampas kayo ng 1 hour dito kasi nagkasarapan sa activity. Cut yun na lang ibang time sa next destination. The boat is sinking! Drop yourself to... Yun, oh! Twelve seconds later. Wala! Ay! Very good! Ay, nawala ang salamin! One eternity later. Done here. Ay, nakakahingal pagpaakyat. So 330 steps pala, hindi 100 plus. 300 plus, and something happened. So one eye jack tayo ngayon. Nahulog dun sa falls kanina.
doon sa balsa. Hindi na nakita. Ayun, kaya ito na lang meron to. So, ano na mo gagawin natin sa problem na to. Oh, wait lang. Hingal pa pag-akyat. Okay, proceed tayo sa next destination. I think ano na lang, Pitogo Cliff, Paliton, and then yung public pool. So 3 destination na lang. So we're back dito sa town ng main town ng Siquijor. And then kasi nga time check kanina, it's already magsi 6 o'clock na, quarter to 6 na. So sarado na rin yung, alanganin na rin, magsasarado na rin yung Pitogo Cliff at around mga 5:30. And then kung i-continue pa yung itinerary na sana yun Pitogo Cliff, then Paliton, and then yun nga sana yung sa public pool. So syempre mahirap din pag may mga kasama ka sa tour. Like halimbawa may mga bata, gutom na, so nag-decide na lang sila na dito na hanggang dyan sa Jollibee na lang. So kung halimbawa kung mag-isa ka, kung ina half day, kaya mo tapusin talaga yung nagsimula ka sa, alam mo, katulad kanina nagsimula tayo 2 PM, nagsimula tayo dun sa Balete Fish, tapos pwede mo pandaanan sana yung Kapitanan, tapos Lassie Church, tapos doon sa Kambugahay, then back to pabalik na rito sana sa Pitogo Cliff. Timing mo sana, ang timing sana nun ay pagsa sunset, and then papunta na nga sa Paliton, and then yun nga all the way doon parang doon ka lang magbabanlaw sa public pool. So ayun, so i-end ko na tong video na to, i-end ko na tong vlog na to, and before ko i-end, introduce ko muna si Kuya na aming tour guide. Ito si Kuya Kenny. Yes po. Ayan, si Hello. Kuya Kenny. So recommendable. So ililink ko na lang yung kanyang Facebook page kung gusto niyo kunin yung service niya. Ito, so very flexible naman siya kung ano may pwede natin gawin na itinerary. Although nagsimula tayo na late na, so pero sana kayang tapusin kung si Kuya Kenny ang kasama niya. Then alam niya ang buong Siquijor. Ayun. Sa See you guys. ayun, yan, sige. So ayun, end ko na tong video na to, and then tomorrow na lang titingin tayo kung ano pwede natin gawin sa buong Siquijor. Siguro magre-rent ako ng motor, and then try natin mag-ikot sa buong Siquijor. So watch out sa susunod natin na series. So thank you mga paps and mga mamsis for watching, and then Papa Pets TV out.